Mananamin. Uy! Ang laki ng papaya, guys. Ang laki! Ang laki! Uy, literal na papaya yan, ha? Baka naisipin. Ang ganda nga talaga ng paligid. Sabi ko nga sa kanya, sana balang araw makabili kami ng lupa sa gantong lugar. Pag-uwi nga namin kinagabihan, ayan, yan yung ulam. Yan talaga yung inaabang ko dito, guys. Ito nga yung pinagmamalaki niya talaga sa akin, yung mga sariwang, plus yung tuba. Uy, ang tawa, Yusi, mahinhin ka, girl. Ito na yung date kung saan pupunta kami sa Antinya para maglaba. Guys, ito talaga yung sa inyo para magpahinga at magbakasyon sa probinsya. Ang sarap talaga ng hangin. Mas masaya pa siya. Uy! Napansin ko nga parang lahat ng tao dito merong motor. Kasi mahihirapan ka talaga pag nilakad. Mas sige, subukan mo maglakad. Ayan, nagbaba na nga si Habi. Sabi ko magduyan-duyan muna ako dito. Namiss ko talaga yung ganitong lugar, guys. Kasi lumaki talaga ako sa bundok. Tapos 3 years na din ako hindi nakakauwi. 3 years kasi yung kontrata ko sa Korea kasi joke lang hindi, may dahilan pati ako umuwi. Nakakamiss talaga, guys, kasi yung bahay namin sa bundok, as in wala talaga kaming kapitbahay maliban sa mga engkanto. Uy, sabi ko talaga sa sarili ko, pag nagkapera ako, bibili talaga ako ng lupa na ganito. Tapos tataniman ko talaga ng napakaraming puno kasi iba pa rin yung fresh air, guys. Pag uwi nga namin itong tumambat agad sa amin, ang laki ng hipon. Sabi ko nga, ba't yung hinulo, baka buntis to, di ba? Sabi ko nga, ibalik nyo to. Ay, patay na pala, sorry. Iba pa rin talaga, guys, yung lasa ng mga fresh na seafoods kasi manamis-namis siya. Tinignan nga namin kung paano tanggalin sa lambat yung mga fresh na isda tsaka crabs. Ang hirap din talaga, guys, maging mangingisda. Kasi pupunta ka pang laot, tapos after nyan, tatanggalin mo pa isa-isa. To the point na magkakasugat-sugat ka talaga. Lalo na kapag nakagat ka ng crabs. Tapos need mo din, guys, na dahan-dahan para hindi masira yung lambat. Kasi kapag nagkapunit-punit yung lambat, tatahiin pa. Nasa likod nga lang ng bahay nila, Habi, yung dagat. Pinilit ko talaga siya pumunta ng dagat habang low tide pa. Hindi nga ako nag-worry dyan kahit mangitim ako kasi gusto ko talaga ma-enjoy yung bakasyon. Mara lang naman kasi yung sunscreen, guys. Sa day 3 nga namin, pina-experience sa amin ni Uncle sumakay ng bangka. Sobrang saya. Gusto ko nga tumalon dyan kasi nakikita ko yung mga isda. Kasi naalala ko, hindi pala ako marunong lumangoy. Nag-feeling turista na nga lang ako dyan. Kapag nasa gitna ka ng karagatan, mapapasabi ka na lang talagang, ang sarap mabuhay, Lord. Thank you talaga kasi may gantong mundo. Thank you kasi binigyan tayo ng Panginoon ng ganito kagandang paligid. Ayan, for the swimming muna yung babaeng iyan. Nagkukunwari lang talaga ako, guys, dyan. Pero ang totoo, umiihi talaga ako. Yung day 4 nga namin, umattend kami sa birthday. Sakto birthday pala ng asawa ng tita ng Habi ko. Ang saya kasi ang daming tao. Busog na busog nga ako dyan, sayang lang hindi ako nakapag-sharon. Uy, ang pagkatao, ayus! Ito nga yung day 5 namin kung saan celebrate namin yung birthday ng lola ng Habi ko. Ito talaga yung inuwi namin dito, guys. Ayan, inuman na ng tuba everywhere. Medyo nabusin nga ako ng battery dyan, kaya naglakad-lakad ako. Nakalimutan ko, guys, introvert nga pala ako. Oh my God. Ganito sa kanila, lagi may kuratsa-kuratsa. Kapag may mga tama na, nagsasayawan na sila, di ba ang saya? Plus, ang ganda pa ng paligid. Ito nga pala yung Bayview Resort. Nakakatuwa nga dito kasi yung babayaran mo lang, guys, yung cottage. Yung interest niya is free na. Pero kapag mag-swimming ka, 100 pesos yung adult. Ito yung last day namin kung saan mamamasyal kami dito sa Carigara. Naalala ko nga nung high school ako, merong malapit na ganito sa amin. Naalala ko tuloy yung ex ko, kumusta na kaya siya? Uy! Charot lang. Natapadpad nga kami dito sa palengke para mamili ng ulam. Sobrang dami nga wala kaming nabili. At ayun lang yung kaganapan